ng asukal. So yan po ang nakikita ho ninyo ngayon. Dito marami hong namimili dahil alam naman natin na ang pandesal ay masarap na kainin kapag sa umaga. Kaya naman ho, kahit pa nagkaroon ng bahagyang pagtataas sa presyo nito, ay talagang patuloy pa rin itong tinatangkilik ng ating mga kababayan. Rhea? Maraming salamat, Susan Enriquez. At kaugnay po ng dagdag presyo sa tinapay, makakausap natin live dito sa studio si Ginoong Walter Co, ang presidente ng Phil Baking. Ginoong Co, good morning po. Good morning, Rhea. Alright, tama ho ba yung sinabi ho ni Susan na minimal increase lang po yung nararamdaman ngayon? Dahil ho, asukal pa lang yung inyong kinoconsider? Yes po. Asukal pa lang yun kinoconsider namin. Ang tinaas ng asukal ay around 15 pesos per kilo. So, ang katumbas niyan, piso ang effect sa bread. Pag isinama ho yung factor na presyo ng harina, magkano pa ho ang itataas ng ating pong mga tinapay? Nagtaas na kami last month doon sa presyo ng harina. Alright. So ano pa ho yung, kung sinasabi niyo yung minimal increase lang ito, ano ho ba dapat ang presyo ng tinapay? Para mabawi ho ng ating pong mga negosyante. At least 150 ho. Kasi meron pang tumaas yung mga fats and oils, tsaka tumaas yung LPG. So, lately, nabalitaan din namin na tumaas uli yung harina ng ibang mga bakery, no? So, ibig sabihin, no, maaring magtaas pa? May maramdaman pa bago magtapos ho ang taon? O wala na po. Ito na ho? Ito na ho yung last for the year. Okay. Pero sinasabi ho, medyo milling season na rin ho ba? So baka magkaroon din ng pagbaba eventually? Eventually, I think it will take them 1 or 2 months pa. So ito hong presyo na ito, yung pisong dagdag, mga hanggang unang bahagi ho ng taon. Ganun ho ba? Ginoon ko? Magro-roll back kami once na steady yung presyo ng asukal, bumaba ng around 50 pesos. Yung harina, medyo steady, hindi gumagalaw. O yung fats medyo bumaba, then pati yung LPG, then we can have a rollback. Mensahe niyo sa publiko na talaga namang syempre suki ng pandesal at mga tasty kada umaga? Rest assured na yung pagtaas na namin, very minimal, no? So, para ma-maintain yun lang yung quality. So, aside from that, meron kaming Pinoy Tasty na 36 pesos pa rin. Up to for this holiday season. May alternative ho yung tao. Medyo hindi lang ganong kalasa sa ordinaryong tasty. Ganun ho ba? Malasa ho rin Pwede siya. na rin? Pwede rin ho. Kanya lang, iba talaga yung branded. May sariling identity, sariling expectation ng mga namimili. Yung tanong ho ni Igan kanina, yung mga sugar-free. Sugar-free, magtataas din, nagtaas din ho ba? Nagtaas din kasi sa harina. Hindi ho sa asukal. Alright, Ginoong Ko, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Thank you. Ginoong Walter Ko, ang presidente ng Phil Baking. Halos 140 sasakyan nagkarambola sa China dahil po sa fog. Siyam ang sugatan sa insidente. Aabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyang nagkasalpukan. Ang iba nagkapatong-patong pa. Nagdulot ng makapal na fog ng low visibility. Sinundan ng karambola ng matinding traffic na tumagal ng ilang oras. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Mga nominado para sa 68th Golden Globe Awards, inanunsyo na. Pinangunahan ni Blair Underwood, Josh Duhamel at Katie Holmes ang announcement ng mga pasok na entry. Leading with 7 nominations ang British monarchy tale na The King's Speech. Kabilang na ang Best Motion Picture for Drama. Second in line with 6 nominations each naman ang boxing saga na The Fighter at ang Facebook Chronicle na The Social Network. Nominated naman para sa musical or comedy category ng Best Motion Picture Award ang Alice in Wonderland, Burlesque, The Kids Are Alright, Bread at The Tourist. Marami pa tayong pagchichikahan later, so stay with us. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Narito na po ang lagay ng trapiko. Hati naman ni Love and New Fair. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Ito naman po ang daloy ng trapiko sa ating mga kalsada sa Metro Manila.
Unahin na po muna natin itong aming kinaroroonan dito sa Maynila, sa may Dapitan Street mga kapuso. One way lang po ito pero talaga namang hirap na po yung ating mga motorista na makalusot going to Espanya area or patungo po ng Dimasalang area. Nahihirapan ho silang makalusot dito. Medyo mabigat na po ang daloy ng trapiko. Sa area naman po ng EDSA Kamuning via GMA Traffic System, narito naman po ang ating mga kakalsadahan dyan po sa EDSA Kamuning, EDSA Ortigas Avenue at C5 Road. Papakita po namin sa inyo sa aming mga monitor. Eto na po yun. Aba? Ayan, may kita ho natin mga kapuso. Nasa kanang bahagi po sa itaas, yung pong kahabaan po ng EDSA Kamuning. May kita ho natin ngayon ang magkabilang lane na nagkakaroon na po ng actually sa may area po yan ng bandang EDSA Cubao na mga kapuso. Yung kanang bahagi patungo po ng Makati area ay napakabigat na. Ang kaliwang bahagi naman patungo po ng Monumento area. May konting pagbagal dahil sa isang palengke dyan. Meron po kasi mga nagpapark dun po sa gilid no, ng EDSA. Sa iba pang bahagi naman po makikita ho natin ang kahabaan ng C5 Taguig or C5 Road. Yung pong nasa kanan ay patungo po yan ng Pasig at yung kaliwang bahagi ay patungo ng Bikutan. Pareho pa naman hong maalwan or napakagaan ng daloy ng trapiko. Nasa kaliwa naman po sa ibaba ang kahabaan po ng EDSA Ortigas mga kapuso. Yung kaliwang bahagi po niyan ay patungo ng Monumento. Nagkakaroon pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Yung paakyat naman po sa flyover ay makitaan din po ng magandang daloy ng trapiko. Yung kanan naman po ay patungo po ng Pasig area na hindi yan Pasig, patungo po yan ng Monumento. Ayan, wala hong problema pa sa mga oras na ito. May cooling tayo ngayong araw. Mga plaka hong nagtatapos sa number 7 and 8. At syempre para sa ating mga motorista, nako, ito po, yung ating paghuhukay sa mga daanan ay suspendido na po. Yan po ay sa mga daanan, bangketa, sa loob po ng mga syudad o munisipalidad sa anumang installations, repair o improvement ng water pipes, telephone wires, cable, drainage systems, communications at power lines sa Metro Manila. Simula po ngayong araw, December 15 hanggang January 2, 2011 para daw po hindi magkaroon ng sobrang katrapikan ngayong Kapaskuhan. Ang mga lalabag daw po dito ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 3,000 pesos at hindi po hihigit sa 10,000 pesos sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 30 araw at hindi hihigit sa 6 na buwan at ito ay pagdidesisyonan po ng korte. At syempre good news din po para sa ating mga dumadaan sa Christmas Lane. Meron daw pong mag-a-assist sa inyo ng mga taga Metro Manila Development Authority na nakasuot ng Santa Claus. Ayan po muna ang aking update. At syempre ako pa rin po yung nag-iisang Reyna ng Kalsada, Love and Uber. Smile man dyan and everything. Balik sa'yo, Igan. Okay, maraming salamat, Love. Number coding natin ngayon, 5 and 6. Okay, ang hinit namin mamaya, ilang simbahan sa Bulacan. Ginakawan ng kampana, problemado ngayon sa pagdaraos ng simbang gabi. US President Barack Obama at LA Lakers nagsama sa isang charity event para sa mga bata. At narito na po sina Suzy at Lynn.